At eto na nga po, makikibalita tayo kay Kuya Ka-PL. Ay, grabe, totoo ba to? Si Batman, yung nagbabat, yung nagtatax, siya ba ang magiging parang acting president ngayon? Imbis na si BP Sara ang magiging acting president kasi nga hindi na nagpapakita itong presidente. Bakit si Boy Tax na si Batman? Hindi po pwedeng ganun, mga kapatid. At bakit? Totoo ba talagang may sakit si PBBM kaya si Batman muna ang magiging acting president kung sakasakali man di umano? Dapat vice president po ang maging acting president, hindi yang si Batman. Wala talaga itong mga to, no? Ginugulo-gulo talaga ang gobyerno eh. Wala nang ginawa kundi guluhin ang gobyerno. Ito po ang ating Kuya Ka-PL. Kailan ulit kayo dito dadalaw? Dito sa aming Tawi-Tawi. Malapit kami rito mga kapatid. Punta po kayo dito. At namimiss ko na kayo, Ka-PL. Panoorin po natin si Kuya Ka-PL. Ano po ba ang meron dito? Alamin po natin. Here we go. Ay, mag-i-intro pa ba tayo? Siyempre. Ay, wala na. Ayaw. Ay, napabindot ng intro ko. Intro. Oh my God, we're back again. Come on, let's get down to business. Yan. So gusto nating malaman kung okay pa ba ang Pangulo. Kung hindi, acting president dapat BP Sara. Hindi si Batman, yung nagkukolekta ng bat na hayop na yan. Okay, tuloy po tayo. Masayang araw po, mga ka-PL. Aba, lumarga na naman pala si Junior Bangag pa Amerika, mga kababayan. Oo. Hindi man lamang po yata nagbigay ng abiso na mayroong pupuntahang event ang Anong gagawin niya sa Amerika? Hula lang hindi to totoo. Baka naman doon na magpapacheck up. Baka i-freeze nyo yan I-freeze yung pagbalik niya dito. minamahal ninyong presidente. Oh. Ba't ganun yun? No? Ha? Walang abiso. Ewan ko lang mga kababayan, di ako sigurado kung nagbigay pa sila ng abiso o baka nakalimutan ko lang. O baka akong may mali. No? Kayo pong tatanungin ko, pero po ba kayo nabasa ng abiso? Wala! Na sa mga susunod na araw, ganyan, di ba? Dati, naglalapas naman sila ng minsan nga, isang buwan pa bago mangyaring event. Nagbibigay sila ng abiso O na mayroong pupuntahan ng presidente Huwag nyo nga hanapin pag may bagyo. Ngayon wala. Lumarga. Nasa Amerika. Ano ang Ba't ganun? Parang sinabi nila nasa Pampanga. Tapos ngayon nasa New York. Ang bilis Ay, syempre, Pangulo yan. gagawin nila, mga kababayan? Nagtatanong lang po kami Presidential Communications Office, Dave Gomez, baka mamaya gawan ninyo kami ng istorya na nagpapakalat kami ng istorya ng fake news Pag ito napatunayan na ang fake news, ito lang naman vision pa lang natin to. Pag napatunayan na fake news yung mga taga-kabila o yung nagpapakalat kayo ng mga AI para kunwari malusog, nako, mas kayo ang mananagot Nagtatanong kami, ano bang ganap? Ewan ko lang hindi ko talaga sigurado. Wala akong matandaan na mayroong dadaluhan na wala namang importanteng kaganapan si Junior Bangag sa Amerika, mga kababayan. Di ba? At saka pag pumupunta yun sa ibang bansa, minsan may mga picture pa. O ba't ngayon wala? Di kaya kailangan na talagang lumipad doon para operahan. Di ba? Yung kanyang diverticulitis. Alam nyo mga kapatid, ang sabi nga nila, kahit gaano ka daw karami yung pera mo, kahit sobrang dami pa ng laman ng maleta yung buong bahay ninyo, kapag nagkasakit ka, tamaan ka ng sakit, walang magagawa yung pera mo kapag gusto ko nang kunin ng Panginoon. Depende kung Panginoon ba talaga ang kukuha sa'yo. Baka lumala na. Nasabi ni Auntie Claire na maximum pain na di umano, mga kababayan. Kumbaga sa 1 to 10, talagang max na, nasa itaas na, nasa number 10 na. O baka yun na kaya ang dahilan? Nagtatanong na naman po, hindi po kami nagpaparatang Hindi kami nagpaparatang. Pero, ang
putang ina, mga kababayan, ay yung kanyang ginawang kahalili, Diyos ko po, si Batman. Eh di lalong kung si Batman ang magiging ang magiging parang acting president niyan, aba nagkakalokohan na talaga tayo dito sa gobyerno to. Ano, walang gagawin yung mga sundalo natin, mga pulis natin, o yung mga iba pang department ng Pilipinas, gobyerno, di ba? Na, uy, bakit yan? Sawayin nyo, Supreme Court. Wala bang magsasaway? Na, bakit yan ang ano ninyo? Hindi, ito yung ano pa lang, no? Vision pa lang natin to. Huwag nyong gawing acting-acting yan. Papaldo na naman yan. Baka lalong hindi bawasan yung tax po ng ano yan. Eh ngayon na nga, nananawagan yung mga kapwa Pilipino natin, yung tax po sa gasolina, tanggalin muna. Eh, baka lalong hindi niya tanggalin yan. Paldo na naman yan, ha? Kung hindi ako nagkakamali, mga kababayan, ngayon lang yata nagkaroon ng acting president na hindi naman po nakapag-practice ng... Liliit ho ang mundo nila. Ang ibig kong sabihin, lalabas at lalabas ang tunay na pangyayari. Kung halimbawa man ang presidente may tinatago, lalabas at lalabas po ang tunay niyan at mananaig po ang kabutihan. Lawyer, mga kababayan. Si Batman, si Ralph Recto, mga kababayan. O eto po, ang kumakalat ngayon sa social media, mga kababayan, basahin ko po, napareact po si si Madam Malutikia, mga kababayan. Ito po yung kanyang reaction. Walang acting president na ES. Yan. Sabi pa nga, sa kanya mas matindi, wala pa lang maging karapat-dapat na acting president na ES. Yan, Wala. Ni tawag nito, Malutikia, ano ba yan? Nalilito na ako. Diretsahang pinabulaanan ng political strategist na si Malutikia ang mga kumakalat na post sa social media na tinawag si Executive Secretary Ralph Recto bilang acting president, mga kababayan ko, Diyos ko po. Ayon kay Tikia, walang batayan sa saligang batas ang naturang label, bagamat kilala ang ES bilang little president na tagapagpatupad ng mga direktiba, hindi ito nangangahulugang maaari siyang humalili sa kapangyarihan ng Pangulo. Sino ba dapat? Walang iba. Siyempre, kundi ating pangalawang Pangulo, sana. Oo. Dapat si BP Sara, hindi si Batman na yan. Okay na. Bagamat nung mga nakaraang biyahe niya, meron pong silang sinasabing halimbawa, si Bersamin muna ang tawag nito, ang mga caretaker. Yan, caretaker po Caretaker ang gamit nilang lingwahe Caretaker. Sa Palasyo Malacanang habang nasa Epic Summit, kunwari. Ayan, si Junior Bangag. Caretaker. Di ba? Ito, iba na ho ito, mga kababayan. Pinalalim na po nilang kahulugan ng caretaker. Acting president na po. Nako. Tangina talagang Pilipinas. Delikado. Baka mamaya, magdeklara ng martial law. Halimbawa, magkaroon ng malakihang rally. Tapos meron na kaunting komosyon. Mga pulis at ng mga rallyista, pwede po nilang gawing rason yun, mga kababayan. Kasi pag acting president ka, parang presidente ka na rin nun, di ba? Tandaan po ninyo, uso po ngayon ang bendalo. Oo. Di ba? Pag pinairal nila ang bendalo na naman, mga kababayan,
Napakadali lang po nilang laruin ang lahat ng gusto po nilang gawin, mga kababayan. Yes, yes, yes. O, eto pa. Nauna nang naging usap-usapan sa social media ang mga larawan at mga ulat kung saan si Recto ang nanguna sa mga pulong ng gobyerno kabilang ang mga talakayan ukol sa oil crisis at pakikipag-ugnayan ng mga business leaders, mga kababayan, o sa mga business leaders, ha? Pakikipag-ugnayan niya. Siya po ang nangunguna sa mga yan. Hindi po si Junior. Naka! Ano ba na talaga na nangyayari kay Junior? Bakit parang pilit na lang po yung kanyang mga pagdalo Wala sa na mga event, kung totoo man yung mga kumakalat na yan na nandun daw siya sa araw ng gagitingan. Tapos kahapon, meron na naman silang ginawa ko no, na nagpakita pa rin ng mga litrato man lang po. Yung damit parehas lang. Ito pa. Bagay na lalo pang umiingay kasabay ng mga naunang isyo kung saan napansin umano na hindi si Pangulong Marcos ang nanguna sa ilang pampublikong aktibidad o di po Nako. ba? Ayan po yun, mga kababayan. So, sa akin, opinion lang din naman ito. Kung ako kay BBM, magpakita siya. Hindi yung ganito kasi para na tayong tinatanga-tanga, mga kababayan. Wala, konti lang naman yung mga taga-kabila. Hayaan na natin yon. Yun na yung paniniwala nila eh. Pero tayong mga Pilipino na umaasa lagi at uhaw tayo sa mga pagbabago dito sa ating Pilipinas. Whew! Hirap ng ganito, no? Bigla lang, sensya na, sumagi lang po sa isipan ko ng mga panahon ng Uniteam. Ito ho kasing si KPL, kasama rin ho natin yan sa pagtatanggol. Hindi man kami personal na mga magkakaibigan, iisa ho yung puso namin dati nung panahon ng Uniteam. Sila Ben Barubal at iba pa. Marami po kami na sumusuporta sa Uniteam. Napansin kasi ho namin na may mga pagbabagong nagaganap. Ngayon, sa pagkakaalam ko lang, no, siguro baka hindi totoo, meron kasing mga ibang vlogger na kinausap at nabayaran ho sila at inalok. So, nakakapanghinayang lang, yung iba kasi mga matatalino at mababait din naman eh. Kaso talagang pinili nila yung meron silang mga monthly. Kami po dito sa pagtatanggol sa mga Duterte o sa pagtatanggol sa katotohanan. Actually, hindi naman kami talaga yung kahit anong mangyari, tama o mali, basta Duterte kami. Hindi ganun eh. Nakitaan kasi namin ang mga Duterte na may potensyal para sa Pilipinas. Nung panahon po ng Davao City, di ba? Nasilip po si Tatay Digong kaya naging presidente. Tapos nung naging presidente, ang ganda, ang taas ng trust ratings, 80%. Tapos ngayon si BP Sara nakikita natin nagtatrabaho ng maayos. So napakaganda. Ngayon yung presidente, anong ginagawa? Nga, di ba? Wala. Paano na tayo kung ganito lang ang presidente ng aasahan natin? May isang buwan o lagpas na ba yung gera? Di ba? Isipin nyo na lang. Pagpasa hanggang ngayon walang ginagawa. Ayuda? Hinginan nyo, ayuda yung mukha nyo. Gumawa kayo ng mas mga konkretong paraan. Ang dami-dami naman pwede daw mapagkuhanan ng langis eh. Bakit kailangan sinamantala po nila na taasan lalo yung presyo nitong langis? Pero mo tayo pinakamataas sa langis. Diyos ko po. Wala itong Pilipinas natin, mga kapatid. Pinaliligiran po tayo ng mga sindikato nang hindi lang natin nalalaman. May mga bulag sa paniniwala at PBBM pa rin ang gusto nila. Pero hindi sila makakaapekto sa atin. Tayo kasi gusto natin kabutihan para sa Pilipinas. Kabutihan para sa mga susunod na henerasyon ng mga kabataan. Sila kabutihan lamang para sa sarili nilang kapakanan. Hindi ho tayo ganon, mga kapatid, no? Suportahan nyo po ang mga maka-Duterte, yung mga lumala. Yun po ang totoo. Mula sa puso po, hindi po kami binayaran. Walang bayad dito. Yung may mga bayad taga-kabila. At kung tatanungin nyo, pipilitin nyo kami, putya, mamatay ng mga bayaran. Di ba?